Ano yung mga common na misconception ng mga patients na naibabato sa'yo or naitatanong sa'yo? Ang unang-una dyan ay kung kinakailangan ba daw talaga nilang mag-diet at yung diet daw ba talaga ay kinakailangan i-restrict ang mga pagkain. Sa katotohanan, hindi naman eh. And usually, yung mga pasyente, marami nga sila nakakain pero empty calories eh. Bi, makinig ka dito ha. Meron bang isang one simple way for weight loss? Or ano yung parang pwede namin kainin para pumayat? Yung pwede nyo kainin para pumayat, these are low-calorie foods, high-fiber foods, Highly nutritious foods. Pero mababa ang calories. Mababa ang calories. Although meron pang isa na para buwaba yung timbang mo. Kasakit ka. Hirap daw magkasakit, So, diba? pili ka na lang. So, pili ka. Magbilang ka ng calories or magkakasakit ka? Pagbilang ka na lang ng calories mo. Yung detox mga detox diet, anong opinion mo dyan? Naniniwala ako sa detox. Gawin mo lang ng tama. At ang pag-detox ng tama, kumain ka lang ng gulay at prutas. At ang kailangan mo lang gawin, i-detox mo yung sarili mo from the processed foods. I-detox mo rin ang sarili mo sa mga taong toxic sa buhay mo. Yan na detox na alam ko. Yan guys, welcome po sa Doc Alvin Podcast. And kasama natin ngayon si Doc Dex, isang lifestyle nutritionist and doctor in real life. So pag-uusapan natin ngayon ang mga katanungan nyo na binato nyo sa amin sa internet. And may mga ready rin kami mga katanungan. So kamusta po, Doc Dex? Ayos naman, maganda. Napaka-formal natin ngayon. Napakagalang. Magalang tayo ngayon. Formal-formalan tayo ngayon. Pero sa katotohanan, ganito lang po talaga kami. Normal lang din naman kami. Yan, simulan natin sa bilang isang nutritionist and a doctor. Ano yung mga common na misconception ng mga patients na naibabato sa'yo or naitatanong sa'yo? Ang unang-una dyan ay yung kung kinakailangan ba daw talaga nilang mag-diet at yung diet daw ba talaga ay kinakailangan i-restrict ang mga pagkain. Sa katotohanan, hindi naman eh. Ang diet kasi, kung tutusin natin, yan ay yung normal na kinakain natin. So, pagka sinabi nating diet, what comes to mind ay babagsak yung pagkain o hindi masyadong kakain. Pero sa katotohanan ng bagay, yung mga pasyente na napupunta sa akin, mas pinapakain ko pa nga sila kaysa sa mas magkakaroon sila ng sobrang restrictive ng pagkain. Kasi as long as you restrict the person pagdating sa food intake, mas lalong hindi yan babalik sa'yo. So, ang ginagawa namin, kami mga nutritionists, kino-compute namin yung pupwede. So, kumbaga, nakakompute natin kung gaano karaming carbs, gaano karaming protein, gaano karaming fats, at kung kinakailangan talagang bilangan pa rin pati yung vitamins, minerals. Pati yung mga micronutrients. Mga micronutrients. Vitamin A, vitamin D, yung mga ganyan. Kino-compute din namin yan. Hanggat maaari. Kasi baka akala ng iba, kapag sinabing, yung term kasi na diet, akala nila hindi kakain. Di ba? Kunyari, may kaibigan ako, hindi nagda-diet to, hindi kumakain. Yun yung akala nila. Pero sa'yo, mas pinapakain mo pa pala, mas binibigyan mo ng mga kung ano yung tama. Tsaka kung ano yung kulang. Yes, kasi kapag tinignan mo actually yung diet nila, pagka nagsasagawa kasi kami tinatawag na food recall, at saka food record. So si food recall, si food record, yun yung magiging basihan kung gaano karami yung nakakainan niya. And usually, yung mga pasyente, marami nga sila nakakain pero empty calories eh. So, anong nangyayari, ang dami nila nakakain, tumataas lang yung calories nila. Tapos bagsak yung micronutrients nila. Minsan bagsak din yung fiber. So kaya nagkakaroon sila ng sakit. So ang ginagawa namin, inaayos namin kung gaano karami lang ba yung dapat sa kanila. B, makinig ka dito ha. Parang diary. Parang diary. Food diary. Ang food diary na ginagawa namin ay naroroon yung halimbawa sa umagang ito, ano kinain mo? Gaano karami kinain mo? Plus, ano yung pagkakaluto ng pagkain na to. So, doon pa lang malalaman mo na. Halimbawa, sabi niya, fried chicken. Diba? So, alam mo na. May oil na yun. So, anong part ng chicken? Yun din. Isa diba? pa yan. Isa pa rin yun. Kung thigh lang ba to? Or breast ba ito? Leg ba to? Wings ba to? Kasi magmamatter kung gaano karaming fats na yung meron innately doon sa manok. O doon sa ingredient. And then, kung anong oil yung ginamit. Halimbawa, gumamit ka ba ng coconut oil? Gumamit ka ba ng canola oil? May pagkakaiba ba yun? Kunyari, yun, sinasabi mo na olive oil, canola oil. Kasi parang, yung iba mas pinopromote nila olive oil. Yung iba naman coconut oil daw. May mga VCO pa. Ano ba pinagkaiba naman? Maraming pagkakaiba. Halimbawa ang canola oil at saka ang olive oil ay mga unsaturated fats. At itong mga unsaturated fats, ito yung mga tinatawag natin na mga better for you oils according to the American Heart Association, no? And then yung coconut oil, tropical oils kasi itong mga to. So these are saturated fats. Naalala ko diyan yung maraming hydrogen.
Oo. saturated with Mm-mm. hydrogen. Mm-mm. Sila ba yung nag-i-stack up ba? Sila yung yung saturated fats, sila yung mas tumitigas sa room temperature. Oo. Kasi kulang yung pagiging unsaturated nila. Oo. Kaya yung mga unsaturated fats, ito yung mga liquid at room temperature. So yun. Although, yes, meron namang point na maganda rin naman yung saturated fat. Halimbawa, in the case of coconut oil nga, maganda siya pero at certain limits lang. So ibig sabihin, that's just around 7% or less than 7% of your total caloric intake. So pwede pa rin. Diba? Huwag ka na lalagpas to sa 7%. Basta balance lang. Basta balance lang. Kasi hindi mo rin naman po pwedeng walang-wala ka nun eh. Kasi yung cholesterol na mabubuo in the long run ay kinakailangan mo for your hormones. Ay magandang pag-usapan yan kasi pag sinabing cholesterol, parang nadidemonize eh. Yes, ang taas ng nadidemonize. cholesterol ko, makolesterol yung pagkain na yan. Bakit ko kumakain yan? So may mga good effects din pala. Naman. Kasi ang cholesterol, kailangan din naman natin yan for our hormones. Oo. However, the problem is, if too much, yun yung nagka-clog up siya. No? So, atherosclerosis magkakaroon ng atherosclerosis. Nasa Robbins yan. So, doon sa area ng, doon sa libro ng med school sa second year, doon yan, na yung atherosclerosis ay galing din sa hyperlipidemia at isang cause nito ay yung iyong cholesterol na tumataas. At ang source nito, animal fats, kasama din dyan yung butter, kasama din dyan yung tropical oils. Lahat ng masasarap. So, lahat ng masasarap. Pero pwede naman eh. Pwede naman siya. Sabi nga natin, lahat ng to, pwede siyang isama sa context ng healthy diet. So, pwede pa rin. Wala namang masama sa pagkain. Sabi nga ng mga mentors namin sa nutrition school, there are really no good and bad foods. To label such is wrong. Halimbawa, sa isang may naalala ko dyan na content creator sa TikTok na wag ko ng pangalanan pero baka nakikita mo to. Yung ayaw niya sa sa kanin. Yes. Ayaw niya sa kanin. Dinidemonize niya yung kanin. Dinidemonize yung kanin. Ganito kasi yan. Kahit na anong pagkain, lahat ng pagkain na pinasobra mo, pwedeng maging masama sa katawan. Pero, halimbawa, sa isang sitwasyon na, halimbawa, depressed area, na rin nagkaroon ng evacuation. Doon sa evacuation centers na yun, kung bagsak na bagsak ang protina ng tao, kinakailangan mo ng protina. Kung kinakailangan mo protektahan yung protina from being used, kinakailangan mo ng carbohydrates. Ganun din kinakailangan mo rin yung fats. Kasi sa digestion process natin, pare, meron tayong tinatawag na tamang pagdadigest ng katawan. So, una dyan nadadigest yung readily absorbed or readily being used na carbohydrates. And then your fats will be yung mga used. simple carbs. Yung mga simple carbs, magagamit yan. Even the complex carbohydrates, kapag ka na-store na sila sa katawan, magagamit sila. And then after being used up yung carbohydrates, yung fats magagamit. And then after the fats, the protein will be used. Huli ang protein. Huli ang protein. So, kung papansinin mo, kaya kapag ka nagkakaroon ka na ng mga bata na, alam mo yung merong flag sign sila, marasmus, kwashiorkor, kaya tinawag ito na mga protein energy malnutrition. Kasi wala nang ginagagamit yung katawan nila. So, kaya napapansin mo rin yung mga tao na puro ganito lang kinakain, yung nagdi-demonize ng carbohydrates, nagdi-demonize iba rin yung body composition nila. Iba rin yung body composition. Nag-iiba rin yung skin, no? So napapansin din nila na nagda-dry, nagkakaroon din ng sagging ng skin. Yun kasi nagkukulang din ng vitamins and minerals. Ikaw ba naman, i-demonize mo ba naman yung mga fruits and vegetables? Diba, wag ka nang kumain ng mga ganon. Pero yung vitamins and minerals na nandoon sana, makakatulong sana sa'yo. Siguro maganda pag-usapan yun, no? Yung mga carnivore diet. Yes, parang nakikita ko rin yun eh. Sila ba yung puro lang? Yung puro karne, 'di ba? Puro karne, tapos sinasabi ay wag nang kumain. May doctor na ganyan, 'di ba? Meron. Parang na-content mo na rin yata. Yes, na-content ko na rin. Sa ibang bansa. Ano bang story nun? Ang kwento siya, nun, tapos doktor siya, ang pinopromote lang niya is carnivore diet. Oo. Lagi niya sinasabi na wag nang kumain ng carbohydrate-rich foods, kasama yung gulay kasi merong oxalates. Pero ngayon, ginagawa na niya, kumakain na siya din ng prutas. No? Yung prutas, mataas yung carbohydrates. Diba? So, kaya tinanggal na rin niya yung pangalan niya na Carnivore MD. So, pinalitan niya na totoong pangalan niya na Paul Saladino. So, si Dr. Paul Saladino, kumakain na rin siya ng prutas. No? Anong nangyari? Ba't siya nag-iba yung niya? Kasi nakaramdam siya ng mga problema sa katawan niya. Yung hormone levels niya, nagkaroon ng problema. Nagkaroon din siya ng problema sa energy levels niya. No? So, ibig sabihin, na yung, alam mo, kasi ang problema, yung mga pagpopromote ng ganito, sinasabi na this is the holy grail of nutrition.
Meron pang ilang dito sa Pilipinas na nagsabi nga sa amin na ang nutrition profession is already obsolete. Ngayon, yung isang doktor na yon na nagsabi ng ganito yung ginagawa rin sa mga pasyente niya. Pero yung mga pasyente niya napupunta sa akin in the long run. At yung mga pasyente, nakikita mo talaga nagkakaroon talaga ng problema. Komplikasyon talaga. Komplikasyon talaga. ACP mo, pinopromote nila na ang kakulangan lang talaga sa iyo kapag ka nagkakaroon ka ng mga chest pains or electrolytes. So, pero pagka titingnan mo yung So, asin daw. No, so kailangan daw kumain ka ng maraming asin. Tapos kaya mapapansin mo sa comment section kapag ka nagdiscuss ka pag nagdi-discuss ka, halimbawa ako ng low sodium diet or kailangan pa ba yun. Nagagalit sila. Kasi gusto nila patasin nga yung sodium eh. But the problem is, if you take a look at those patients na nagkakaroon ng ganyan, chances are meron na rin silang atake sa puso. May mga silent heart attacks na tinatawag din tayo, di ba? So, yung mga pasyente na napunta sa akin galing doon sa grupo na yon, kitang-kita talaga, very significant talaga yung number ng mga taong nagkakaroon ng atake sa puso. Meron akong pasyente dyan, ang tropa niya, positive. Pero wala siyang sintomas. Wala siyang sintomas. No? Yun lamang weakness at saka palpitations. Wala daw sintomas, hindi daw sintomas ng masama yun, sabi nung pinupunta niyang doktor. Pero yun nga, uminom na. Huwag na nating pangalanan kasi blur out na lang natin. Oo. Ayun. Oo. Keto yun. Yun actually yung nagsabi sa akin. Tsaka sa bakuna yun, di ba? Sa bakuna. Yun actually ang nagsabi sa amin that our profession is already obsolete. The problem, yung mga nutritionists daw, the profession daw is already obsolete. Kasi wala na, hindi na daw kami kailangan. Kasi nandun nga daw sila sa mga low carb doctors. But the problem is, pag makikita mo yung mga pasyente na galing sa kanila, it's either they're cachectic, nagkakaroon ng problema sa tiyan, nagkakaroon ng problema sa puso, at yung isa kong pasyente na 29 years old, mayroong erectile dysfunction. At 29 years old pare. Kasi yung cholesterol niya, nasa 380. Kasi kung di ako nagkakamali ang mga low carb, parang may overlap sila nung nagpo-promote din sila ng high fat diet. Yes, high fat diet din. High fat diet talaga pinopromote high fat nila. Talaga. Oo. Yun yung pinalit nila sa carbs. Yes. Kasi nga daw, hindi nga daw essential ang carbohydrates kasi nagagawa naman daw ng katawan. Tama naman. Through gluconeogenesis. Glycogen, gano'n. Yung glycogenolysis. Glycogenolysis. Convert into glucose. And yung gluconeogenesis mismo from the proteins, from the fats, with the ketone bodies, magpo-produce ka naman talaga nga naman ng glucose. Sa sarili mo. However, kung sasabihin sa akin na kailangan mong kumain ng chicharon, kailangan mong kumain ng itlog para makapag-produce ka rin ng more cholesterol can be produced by your liver as well. Diba? So, cholesterol is not essential. So, following that, hindi ka din dapat kumain ng maraming cholesterol kasi gumagawa na yung liver mo nun. Same with glucose. So, tanggalin mo pareho kung talagang yun ang iniisip mo. O di kung, if you follow that logic, kinakailangan pareho, fats, carbohydrates are done. Wala ka nang dapat. Kasi pareho silang not essential. Kung talagang nagme-make sense yung... Kung talagang nagme-make sense yun. No? So, ibig sabihin, hindi talaga eh. Tingin ko mga may mga alam naman sila kaso nagkakaroon ng twist. Yes, nagkakaroon ng twist sa science tsaka sa mga real data. Kaya parang nagkakaroon ng confusion. Tapos namamask kasi yung mga sakit pare. Halimbawa, asukal. No, hindi ka kumain ng carbohydrate-rich foods. Siyempre, your blood glucose will go down. Walang pinanggagalingan eh. Pero pagka pinakain mo yan ng prutas, pwedeng umangat yung asukal niyan. So, hindi mo na-reverse yung sakit. Diba? Kasi sinasabi nila yung diabetes ma-reverse through the low carbohydrate diet. No? However, the problem is, na-reverse ba talaga? You're actually just controlling, you're actually just masking the disease. Para siyang sipin mo, ganito. Sige, bigyan kita ng asukal ngayon. Siyempre, tataas yung asukal mo. Automatic. Automatic tataas yung asukal mo. Pero kung hindi kita bigyan ng asukal, siyempre, hindi tataas yun. Hindi mo kailangan ng metformin, hindi mo kailangan ng insulin. Pero tingnan natin, yung insulin resistance. Yun kasi yung pinaka-problem sa diabetes. Yun ang pinaka-problem sa diabetes. Meron mga pag-aaral na sinasabi na kapag mataas ang saturated fat intake mo, no, pwede ring tumaas ang insulin resistance. Kasi the problem is, in insulin resistance, glucose is not the sole problem. Fat is also a problem. At ito dinidiscuss din ito sa Philippine Society of Hypertension. If you take the course ng certification course ng specialization in hypertension sa PSH, no, mayroong isang module doon
na tinuturo kung ano ang nangyayari sa insulin resistance. In insulin resistance, ang isang root cause na is also fat intake. Kasi what happens is that nagkakaroon ng tinatawag na intramyocellular fats. Halimbawa, itong susian na to, ito yung susian ng receptor mo. Ito yung receptor mo, insulin receptor. Yung mga taba, kinoclog up na to. Okay, so hindi siya gagana. So hindi gagana. Oo. At sisirain niya rin yung susian, sisirain niya rin yung receptors. So, because those insulin receptors are inside the muscle, kaya intramyocellular fats. So, doon sa muscles, yung muscles, maraming insulin receptors, sinisira yung insulin receptors ng taba, kaya hindi gumagana. So, ngayon, bakit kapag naka-low carbohydrate diet, siguro ang tanong ng mga nanonood sa atin yun, Doc, bakit kapag naka-low carbohydrate diet, mababa yung asukal? Syempre, hindi ka nagbigyan ng asukal eh. Wala kang carbs eh. So, bababa talaga siya. Pero meron ka pa rin diabetes. Pero meron ka pa rin pinaka-problem na insulin resistance. Yung hindi nawawala. Hindi nawawala. At actually, worsening it. Meron mga pag-aaral na nakita na yung mga kumakain ng taba, tumataas yung insulin resistance nila. Kahit okay sila sa sugar. Kasi nga, wala silang kinakain asukal. Pero pag pinakain mo yan, pag pinakain mo yan ng asukal, pag pinakain mo yan ng prutas, pataas pa rin. So, naroon pa rin si diabetes. So, ibig sabihin, yung reversal, hindi siya na-attain dito sa mga diet na to. Mangyayari lamang, makokontrol lang na mamas. Halimbawa, para kang merong, sabi nga ni Dr. Michael Greger, para yung ginawa mo na, kunwari may sugat ka, ayaw mo makita yung sugat mo, putulin mo yan, hindi mo makita yung sugat mo. So, you're just masking the disease. Yun lang yung nangyayari sa low carbohydrate intermittent fasting. Doon pa rin yung problem. Gusto nga sana natin, matanggal natin yung pinaka-problema para mawala yung problema. Paano natin tatanggalin yun kung nandiyan pa rin siya? May mga coaches kasi minsan, tsaka ang pinaka-problem dyan, kapag napapanood ng mga wala naman masyadong idea, kunyari, may napanood sila, na-scroll nila sa Instagram, TikTok, or ano. Uy, ang ganda na ito, ang ganda ng resulta sa kanya. Tapos susubukan na rin niya. Yun yung pangit. Yun yung pangit. Kasi nga, hindi naman porket nag-work sa'yo, mag-work sa akin. Oo, kasi magkakaiba tayo ng body makeup. Yun din yung sinasabi natin na kaya pagka may mga nagtatanong sa akin sa comment section, Doc, ano yung food list mo? Kasi nagbibigay sila ng food list May green, may yellow, may red. Food list. Yung green, yung kainin mo lang na kainin. Yung yellow, be wary of this. Yung red, wag na wag. No? Wala akong ganun. Kasi bawat isang tao iba-iba. Halimbawa, ikaw, mataas yung uric acid mo, syempre hindi ka pwede nito mga pagkain na to. Alangan namang ibigay ko sa iyo yun, tapos sa asawa mo, yun din yung ibibigay ko sa kanya. Now, iba naman yung kaso niya. So, in clinical nutrition, kinakailangan tayong magkaroon ng tinatawag natin na diet therapy principles. Number 1 is individualization. So, ano yung pwede sa'yo talaga? Individualized. Based yan sa tinatawag na assessment. Yung assessment namin is anthropometrically, yung body measurements natin. Height, yung weight. Makikita, Yes, height, weight, mid-upper arm circumference, your wrist size, and all. And then, kasama din dyan yung bioimpedance analysis, yung mga taba. No? And then, kasama din dyan para sa assessment is yung biochemical. Labs, FBS, lipid profile, BUN, so, marami kailangan i-consider. Clinical. Yung daming numbers. Daming numbers. Sa clinical manifestations, nutrition focus physical exam. And then, dietary-wise, yung food recall. Tapos noon, saka pala kami makagawa ng diet para sa'yo. Dami pala. Madami. So, hindi siya pwedeng kung ano yung nakita mo, yun na. Hindi pwede. That's why mayroong mga pasyente na, gumana kay Michael, pero hindi gumana kay Pedro. Bakit ganun? Kasi magkakaiba nga po tayo ng makeup. Marami tayong kailangan i-consider. So, ingat po sa mga nakikita natin sa internet. Yes. Para din yung Dr. Google, pare. Oo. Diba, ganun lang din naman yun na makakita nyo dyan na ginugol ko, masakit ang ulo, tapos puro brain tumor na lumabas. Hindi naman lahat ng sakit ng ulo brain tumor. Oo nga. Ganun baka din. muscle lang. Ganun din. So, hindi rin porke nakita nyo na how to lose weight, nakita mo lang isa, you're gonna do it. So, basically, iba-iba pa rin sila. So, maganda siguro pag-usapan natin yung may correlation bang kinakain ng tao or yung diet niya or yung nutrition niya sa kanyang mental health? Oo. Actually, meron. Ito, di ko to alam. Wala idea dito. Meron talaga yung correlation. That's why, sabi nga natin, meron tayong mga functional foods na tinatawag.
Actually, isa yan sa mga dahilan kung bakit nauso nga itong mga functional foods. Kasi nakita sa mga pag-aaral na yung ating mga mood, no, halimbawa, yung iyong pagiging irritable, yung pagiging masaya mo, ay correlated sa mga neurotransmitters na meron tayo sa utak. Now, these neurotransmitters are also connected sa kinakain mo. Halimbawa, your dopamine, your oxytocin, your serotonin, endorphins, itong mga hormones na to ay kinakailangang isupply yung mga substrates to make them. 'Di ba? So, yung din kinakain mo, if you lack iron, if you lack omega-3 fatty acids, if you lack magnesium, B vitamins, kulang ka. Pwede tayong magkulang talaga yung sa brain. That's why mapapansin mo yung ibang mga nagkakaroon ng mental health problems, ang kulang na sa kanila. Kung titingnan mo yung CBC man lang nila, mababa minsan yung hemoglobin. Iron ng kulang. Iron ng kulang lang naman talaga sa kanila. Or minsan, kulang lang din sila na kinakain. Kasi nga, nadidepress, hindi masyado nakakain. Nagpapatong-patong. So, yun, it's a vicious cycle. Halimbawa, you're depressed. You lack the energy to do work. And your energy is really lacking to create food for yourself. Lalo ka nawala ng pagkain. Lalong magsa-cycle siya. So, it's really correlated. That's why dyan papasok yung mga functional foods na tinatawag natin, mga gulay, mga prutas. No, ito na mga iba't ibang kulay. Kasi yung iba't ibang kulay, meron din silang mga laman na iba't ibang vitamins and minerals. Na kailangan ng katawan. At kailangan ng isip. Yes, lalo't higit ng isipan. Ang galing, no? Oo. Yun pa naman yung lagi napapabayaan, yung mga gulay, prutas. Yun yung laging wala sa mga sa mga diets, no? Kaya ang ganda siguro isingit din. Anong masasabi mo sa mga Kasi nowadays, aggressively marketed yung high calorie, low nutritional foods. Mga lahat ng fast food, mabilis ang pagkain, mga instant, medyo business-wise din di ba? Negosyo din kasi Negosyo din kasi talaga Negosyo din kasi siya. As a nutritionist, As a nutritionist kasi, well, sabi nga namin, if that's what you can afford, sige. But, kinakailangan mong dagdagan ang kinakain mo niyan. Halimbawa, yun nga mga fast food lang talaga yung kaya mong bilhin. Pero I would suggest na mag-imbak ka ng kahit good for 2 to 3 days. Every 2 to 3 days, go to the market, maglagdag ka ng gulay mo. Dagdag ka ng prutas mo dyan. So, sabi mo, okay lang naman. Okay lang naman. Kumain basta naman yan. Kakainin pa rin yung mga kailangan talaga. Yes, kinakailangan pa rin. Kasi nga sabi nga natin, kung hindi naman siya araw-araw na yun ang kakainin mo, na panay fast food yung kakainin mo, wala mong problema. Totoo. Ako, bilang nutritionist, kumakain ako ng KFC. Bilang nutritionist, kumakain ako ng Andox, ng McDo. Grab. Yeah, nag-grab ako. Pero, sa condominium ko, kung saan ako nagpapagrab, meron akong gulay. Meron akong stock doon kahit papaano. Diba? So, sa bahay namin sa Batangas, ganun din. Hanggat maaari, meron kaming gulay. Kasi sa mundo na panay processed foods, let's be realistic. Kakain kayo niyan. Ang sarap hindi natin madidiskwento yun at wala sigurong 100 tao sa loob ng 1,000 Pilipino ang makakain na panay good foods lang everyday. Totoo. So, hindi ganun so, papasok din dito yung pag ni-restrict mo yung fast food, hindi rin maganda. Well, pag ni-restrict mo ang sarili mo sa pagkain ng mga ganito, ng mga masasarap, pwede ka rin kasi mag-crave may drawback din talaga. May drawback din siya. Pero just to be frank with you and to be clear with all of you, hindi namin pinopromote kumain kayo ng fast food. Ang sinasabi lang namin dito, pwede silang bahagi ng healthy overall diet. Halimbawa, sa ngayon, kakain ka ng fast food, pero bukas kakain ka na ng home cook. Kumbaga, babawi ka sa katawan Babawi ka sa katawan mo. Kasi definitely, all of these fast food are very highly inflammatory. Masyadong mataas din yung mga kung ano-anong nadyan, ng mga preservatives natin. Mataas din yung salt. Kaya nagkakaroon ng mga obesity, hypertension, and sugar, and diabetes. Pero, hindi naman ibig sabihin, yun lang yung lagi kakainin ninyo. Kakain pa rin kayo ng good foods, gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes. Dagdag nyo yun sa mga diet ninyo. Yun lagi sinasabi namin. Kasi nagiging source pa rin yan ng totoo ba yun? Pwede siya magkaroon ng addiction? Oo. Kasi nga, kung masyadong mataas ang mga preservatives, kung masyadong mataas ang mga sugar sa ating kinakain, pwedeng hahanap-hanapin mo Parang, tama ba ako kung pag sinabi kong nagkakaroon ng dopamine spike? Parang ganon. Pag nagkakaroon ka ng pleasure sa mga kinakain mo. Pleasure pa rin kasi siya. Pleasure pa rin kasi. So, hahanap-hanapin pa rin. Oo, yung pleasure system pa rin. And yung tinatawag na conditioning pa rin, behavioral conditioning pa rin. Doon pa rin siya iikot. Hindi pa rin mawawala yun. Hindi mo pa rin matatanggal yun sa katotohanan ng bagay ng buhay.
na yung pagkain pwede rin talaga siyang addictive. Meron bang one simple way for weight loss? One simple Na way for pwede weight loss. gawin, kasi yun yung laging tinatanong ng Mm. mga followers natin. Mm. Ano yung pinakamadaling paraan para pumayat? Or Doc, yung parang pwede namin kainin para pumayat? Yung pwede nyo kainin para pumayat, these are yung mga tinatawag nga natin na low-calorie foods. Yan. No? High-fiber foods. High fiber, and highly nutritious. highly nutritious foods. Pero mababa ang calories. Mababa ang calories. Halimbawa, no, yung isang pirasong, kunyari ito. Yan. Lahat to ito, high calorie lahat. High calorie to. Halimbawa, itong isang to. Pwede ka makakuha dito, kung i-estimate ko, mga 250 to 300 calories. Isa hanggang dalawa nito, makukuha mo sa brownies mo, makukuha mo yan, ganyan. Kung hindi ko pa natitikman pero pagka natikman ko siguro, nasa mga 150 to 200 calories to. Yung 150 to 200 calories na yon, no, pwede mo na siyang hati-hatiin. Halimbawa, gaano karaming cups na ng gulay yon, di ba? Ang isang cup kasi ng colorful vegetables ay magbibigay sa'yo ng around 32 calories So, sobrang baba ng calories. Pero, busog na busog yung pakiramdam mo. Kung i-achieve mo yon para makuha mo yung 150, so times 5. 5 to 6 cups. Kakainin mo sa isang handaan. Baka di mo pa maubos. Hindi mo pa mauubos. So, yung 2 cups ng gulay, kainin mo, busog na busog ka na, hindi mo pa na-achieve yung calories na bigay nito. Yung calories na binibigay nito. Yun yung tinatawag natin na mindful eating. So, be mindful of what you eat, no? And then, ang isa pang magandang gawin nyo dyan ay alamin ninyo yung tinatawag natin na total energy requirement. No? So, yung total energy requirement, yung total daily energy expenditure nito, makakompute nyo yan. No? Ngayon, madali na Pwede na kayo pumunta sa tdee.net. Nandiyan yan. May calculator na. And then, download kayo ng MyFitnessPal. Sukatin yung kinakain nyo. Yun lang yun. Kasi, makikita nyo kung gaano karaming calories yung makukuha ninyo So, kumbaga, doon pa rin kayo papasok sa tinatawag natin na caloric deficit. Yun yung only one way and pinakamadali na buwaba ang timbang nyo. Although, meron pang isa na para buwaba yung timbang mo, magkasakit ka. Diba? Magkasakit ka. Cancer, mga infection, TB. Magkaroon ka ng infection, katulad ng tuberculosis, magkaroon ka ng cancer, magkaroon ka ng masunog yung balat mo, burns. No, kasi these are all highly catabolic states. Susunugin talaga yung mo. Nakakailangan mo talaga ng maraming energy. Mag-fever ka. Mag-induce ka ng fever. Papayat ka talaga. Kasi if I'm not mistaken, no, sa computation parang per increase kasi ng temperature, you get around 13% increase in your basal metabolic rate. So ganun siya. Kasi syempre ang hirap naman. Hirap naman magkasakit, So pili ka na lang. Magbilang ka ng calories or magkakasakit ka. Magbilang ka na lang ng calories mo. Ganun lang naman siyang kasimple. Siguro dagdag ko na lang yung hindi rin siguro mag-a-apply yun sa lahat. Kunyari, naka-calorie deficit si Pedro, nagtataka siya, Doc, naka-calorie deficit ako, ginagawa ko yung mga payo nyo ni Doc Dex, may fitness pala ko. Hindi gumagana sa akin. Isipin pa rin natin yung mga may comorbidities. Kasi baka naman may thyroid problem, baka may hormonal problem, or baka may depression, baka laging stress. Yes. Ibang ininom na gamot. Yan, mga nagamot. So, may factor pa rin yun. Yes. So, that's why, pagka sinabi natin calorie deficit, for the general public, gumagana siya. However, kapag meron kayo mga comorbidities, consult a professional. So, halimbawa sa amin, sa nutrition, kapag nalaman namin na hypothyroid kayo, ibababa pa namin yan. Gagawin pa namin kayo ng program for that. Iba pa yun sa normal na tao. Iba yun sa usual na case. So, doon papasok yung individualization niya. Kaya, siguro maganda ring reminder na yung intensive workout ni Pedro intensive workout ni, ano pa mong pangalan? Ni Juan. Intensive workout sa gym, sunod yung diet, gumagana sa kanya. Hindi pwedeng basta-basta gawin ni Pedro yun, lalo na kung may mga sakit siya. Kasi baka mapasama pa di ba? Minsan napapasama. Minsan nakaka-aggravate yan ng thyroid problem nila pag sobrang stressful or strenuous no activity. Halimbawa mo, ikaw, tayo na lang dalawa. Pareho tayo nagwo-workout. Pero mas nakikita yung resulta sa'yo
hindi pwede sa akin kasi meron akong MVP. Hindi ko pwedeng sobrang strenuous physical activity ko kasi baka mamaya puso ko naman yung tamaan. Totoo yan? Totoo. May MVP ka? Oh, at saka Naoperahan ka? hindi ako naoperahan. Saka kung matatandaan mo, sa med school, sa surgery rotation ko, nung clerkship tayo, na-ER ako habang nasa ER ako. Oo, nakwento mo. So, yun. So, kasi may problem din ako sa puso. Oo. So, yun. So, ibig sabihin, kahit para tayo nag-workout, iba yung ina-achieve ko sa ina-achieve mo. So, ganun siya. Very, very individualist din siya. Ganun din sa pagkain. Kahit kuminom ako ng kape, may limitasyon din ako. Kahit uminom ako ng ganito, kumain naman ako ng ganito, may limitasyon pa rin ako. So, maganda humanap sila ng one physician na may expertise talaga na tututok sa kanila. And at the same time, siguro may fitness coach din. Fitness coach. Nutritionist. Mga specialist. Kumbaga, sama-sama yung mga doctors. Yung tinatawag natin na multidisciplinary approach. No? So, sa multidisciplinary approach, halimbawa, sa amin, kunwari, sa lipomedics, no? So, yung kung saan ako may ina-admit na pasyente, nare-referan na pasyente, yung cardiologist ng pasyente, i-refer sa akin kapag kakita niya na, ay, kinakailangan niya ng live sa physician. Tapos, gagawa namin siya ng dietary plan. We also refer the patients to their community. Halimbawa, sa komunidad, meron palang tinatawag na fitness enthusiasts. Pwede silang mag-enroll doon. So, depende sa tao. So, kaya sinasabi natin, very individualized ang approach pagdating sa lifestyle ng tao. Ang nakikita ko laging problem lang ng mga followers natin, yung budget. Oo, budget. Medyo magastos lang talaga. Pero ako, ina-advise ko na lang, investment naman po yan eh. Kasi, mamimili ka na lang saan ka gagastos. Sa prevention o gagastos ka sa treatment? At sa rehab. Sa rehab, diba? Pares ka namang gagastos eh. Gagastos ka ba na hirap yung katawan mo or habang wala pa, gastusan mo na? At saka kung titingnan natin, no, kung i-employ natin dito sa scenario na ito, yung ginagawa rin ng mga network marketer. Isa gagawin ng mga network marketer, kunyari yung mga sinasabi nila na, ayaw mo pa rin kumuha? Oo. Bukas ba magkakapera ka na? Hindi pa rin naman, 'di ba? So gagawa mo ng paraan. So ganun din, hanggang sa susunod na panahon, wala ka pa ring makukuhang pang-invest. Hintay ka ng hintay. Ganun din sa kalusugan, no? Oo, sa ngayon na sasabihin natin na malaki siyang amount. Pero pagdating ng panahon, no, na magkasakit 'yan, atakihin sa puso, lalabas lahat ang pera mo. Pero ito, ang sinasabi lang naman natin dito, investan mo ng time, no? Actually, kung tutusin natin, hindi siya ganun kagastos Hindi siya ganun kagastos eh. Halimbawa, kakain ka din naman eh. Oo. Pipiliin mo lang. No? Mag-exercise ka din naman. O di pumili ka ng walang gym. Pwede ka naman sa loob ng bahay mo lang. Libre naman yun. Naninigarilyo ka, kunyari. Gusto mong tigilan yung paninigarilyo mo, tigilan mo na. Yung ginagastos mo sa paninigarilyo mo, ilagay mo sa pagkain mo. Diba? So, ganun pa rin eh. Kung tutusin natin, hindi nga siya sobrang laki. Hindi siya magastos. Oo, tapos sasabihin ng mga pasyente natin na we'd rather go herbal na ganyan. Pero sa katotohanan, ang mahal din naman. Magastos, mas mahal pa kaysa sa maintenance medications. Sabihin natin na wala daw side effect yun, pero sa bulsa mo may side effect yan. Diba? Tsaka, meron din naman talaga side effect ang mga herbal medications. Sobra-sobra. Pag sobra-sobra. That's why... Tsaka pag tinigil na yung gamot na inireseta sa kanila. Kasi yung iba tumitigil eh. So pagka tinigil nyo yan, at nagkaroon kayo ng problema, gastos ka ulit. So ganun. Pili ka na lang. Pili ka lang ng gastusan mo. Yung dahan-dahan na tapos bigla kang bibigla, o yung dahan-dahan pero sure ka. Doon ako sa dahan-dahan pero sure ako. Pero sure. Yung detox spray, mga detox, nabanggit mo na rin yung mga herbal. Ito mga detox ba? Nababasa ko, may mga juice, mga bine-blender, tapos yung iba binebenta pa. Detox diet. Anong opinion mo dyan? Naniniwala ako sa detox, pero sa pamamagitan ng pag-strengthen ng kidneys at ng liver natin. Yun, naniniwala ako sa detox eh. Gawin mo lang ng tama, no? At ang pag-detox ng tama, kumain ka lang ng gulay at prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes, and that's it. Actually, may capacity naman yung katawan natin para i-detoxify yung sarili niya. At ang kailangan mo lang gawin, i-detox mo yung sarili mo from the processed foods. I-detox mo yung sarili mo from the toxicity of social media. I-detox mo yung sarili mo from the toxicity of your sigarilyo, of your alak, drugs. Detox yun. Yun ang pinaniniwalaan ko, detox. I-detox mo rin ang sarili mo sa mga taong toxic sa buhay mo. Yan ang detox na alam ko.
So, at hindi na siguro pinaniniwalaan. kailangan yung mga nabibiling I don't think kailangan pa natin talaga ng yung mga supplement na pang oo, detox pang kasi detox, kaya naman din natin kaya din naman ng katawan ng natin yan. sarili na lang. Tanggalin na lang yung mga toxic. Tanggalin lang natin yung mga toxic. That is what you call as detox. Kaya siya tinawag na detox. Kaya siya tinawag na detox. Tanggalin mo lang yung mga toxic na tao. nasa buhay mo. Ito pre, very controversial. Ozempic. Okay, Ozempic. Naubusan ng mga diabetic Oo. patients na to. Yes. Okay. Naubusan sila ng stocks. So ano ba yung Ozempic? Introduce muna natin sa. Ang Ozempic ay semaglutide, no? It's a GLP-1 receptor drug, no? So, ang kwento nito ay pinapababa nito ang iyong cravings at ang iyong appetite, no? So, I'm in communication with Novo Nordisk. So, ako ay isa sa mga lecturers ng Novo Nordisk. Ang Novo Nordisk ang gumagawa nitong semaglutide at saka pati ng liraglutide. Liraglutide is Saxenda. Ozempic is semaglutide. So, pareho silang GLP-1 receptor drug. No? Ang Ozempic kasi ay designed to help diabetic patients. Hindi siya designed. Yung nasa Pilipinas ay hindi designed para magpababa ng timbang. It's better to be given to diabetic patients. Very convenient kasi, once a week dosing lang, no? Tapos mababawasan ka talaga ng timbang, no? Pero yun nga, hanggang 4.6% lang yun na-achieve doon sa clinical trial nila. Hindi siya pasok doon sa standard. Hindi siya pasok doon sa standard. Na tinatawag na weight loss drug. Oo. Pero ang kinakailangan mo talaga dyan, kung gusto mo talaga ng weight loss, is yung iyong liraglutide as anti-obesity drug. However, come to think of it, pare, ang ginagawa nitong GLP-1 drugs na to ay ipababa ang appetite mo. O di baba mo ang appetite mo, huwag kang kumain. Yun lang naman yun eh. O huwag kang masyadong masibang kumain. Yun lang naman. Kontrolin mo lang. That I think is the most effective way of you achieving yung weight loss. Calorie deficit pa rin ang mangyayari. Doon pa rin talaga. Doon pa rin ang bagsak. Kasi kahit naman mag-Ozempic pa. Oo. Nagka-calorie deficit ka pa rin naman eh. Gumastos ka nga lang. Ang ending nun, gumastos ka, nag-caloric deficit ka dun sa kinakain mo, nag-deficit din yung bulsa mo. Diba? Isipin nyo ganito. So, inagawa mo pa yung mga diabetiko. Kinakailangan ng diabetiko yung semaglutide na yun eh. Kasi sa ibang bansa, yung Ozempic, mataas yung dosage. Mas mataas yung dosage kaysa dito sa Pilipinas. Yung dito sa Pilipinas, yung na-achieve lang natin na peak dosage ay hanggang 4.6% lang yung na-achieve the weight loss. That's why hindi talaga siya for weight loss medication, no? So, at ang ending, kung titingnan nga natin, hindi ka kakain kasi nga you lose the appetite to do so. Bababa yung calories in mo kaysa sa calories out because of your basal metabolic rate. So, since bababa yung calories in mo, magkakaroon ka ng caloric deficit. O di mag-caloric deficit ka na lang. Diretsoy mo na. Diretsoy mo na doon. Doon pa rin babagsak. So, kung ganoon din yung pupunta natin, compute na lang natin yung total caloric intake natin. We subtract 500 to 1,000 and then you lose around 3,500 per week, no? For pagka 500 per day. You lose 1 pound of body fat. Yun yung nun. Kaya siya 3.5. Okay, sa 3.5. Kaya siya 500 per day. 500 per day multiplied by 7, that's 3,500. 1 pound of fat. 1 pound of actually body weight. Body weight siya. Body weight. 1 pound of body weight is equivalent to 3,500 calories. So yun, kasi ang body weight natin is composed of 4. Yung fat, water, muscle, and bone. So you want to lose the fat. No? Pero in the process, you also lose water. Sometimes you lose muscle. Pero ang gusto mo talagang mawala is yung fat. Tsaka reminder din siguro na kapag gumagamit tayo ng Ozempic na hindi naman reseta, nakuha mo kung saan lang may contact. Yun nga. Oo. Tinatawag yung off-label use. Off-label use. At saka isa pa, meron ka makikita sa Facebook ngayon na mga compounding. Mga nagko-compound na GLP-1 drug. No? So, ingat kayo dyan. Kasi compounded lang siya. Ano ibig sabihin? Compounded, yung ginagawa ng mga pharmaceuticals na hindi naman registered. Or kung registered yung pharmaceutical, hindi registered yung kinompound. Hinalo? Parang hinalo. Parang gumawa ng sariling GLP-1. Ah. So, kinakailangan yung pagka gano'n, i-register muna sa FDA. So hindi siya FDA registered?
Posible. Sa aking pagkakaalam, posibleng hindi pa rin siya FDA registered. Kasi GLP compound lang siya eh. Tapos papangalanan mo ng iba. So every pangalan, halimbawa sa mga clinics na nagbebenta ng ganun, bawat pangalan kailangan i-register mo. Kung hindi siya registered, maaari Mahirap. kang magkaroon ng problema. Tama. Baka kinuha lang sa ibang manufacturer. Maaaring ganun. Or worse, baka gaw-gaw lang yung laman. Yun ang mahirap. Mm-mm. Baka magkaroon ka pa ng side effect. Oo. Or walang epekto or Walang may epekto. side effect. Maaari. Yun ang problema sa Yun sa Ozempic na Ozempic. binebenta nila. Pero yun nga, again, with Ozempic, you only achieve 4.6% ng Hindi weight siya loss. ganun ka-effective. Hindi siya ganun ka-effective versus liraglutide. Pero yung liraglutide, FDA registered siya Oo. as weight loss As weight drug. loss drug. Kahit nang hindi diabetic. Oo. Yung talagang ginagamit for the weight loss, for obesity persons. Maganda yung studies nila. Liraglutide. Pero wala rin sa world market ngayon. Ubus na rin. Tsaka remind din natin sila na wag mamadaliin. Oo. Yung iba kasi nagmamadali. Oo. 1 buwan na, 2 buwan na, ganun pa rin. Oo. Tapos, yung iba kasi nade-demotivate. Mm-mm. Depende kasi, case to case nga eh. Tapos, baka nga meron ka pang ibang problema na hindi pa alam. Yun. Kung maganda magpa-check. Magpa-labs. Labs At saka yung nga sabi nga natin, minsan hindi caloric deficit ang kailangan natin. Pasensya. Kasi nandun ka na minsan sa calorie deficit. Pero wala kang pasensya. So, akala mo, you're not losing weight. Yes, you may not be losing weight, but you're gaining muscle and you're losing fat. Oo. Isa pa yun. Yan. Kasi yung BMI natin, pare na nakikita, na usually, kinocompute natin, it only gives us a glimpse of your body weight versus your height. Body weight nga is composed of 4. Yung sinabi natin kanina, fat, muscle, water, and then bone. If you're losing fat and you're gaining muscle, ganun pa rin. So pwede pa rin siya mag-equalize. No, na so akala mo hindi ka pa nagbabawas ng timbang. Oo. Pero yung fat mo nabawasan tapos nagigain ka naman ng muscle. So kapag ka ganun, mas maganda siya. So classic example is a sumo wrestler versus a WWE wrestler. So si Batista, mataas yung BMI niya, obese siya. Si sumo wrestler, mataas yung BMI niya, obese siya. Pero mas mataas yung body fat percentage ni sumo wrestler versus kay Batista. Diba? So, and si Batista, mas mataas yung muscle mass. So, alin yung mas gusto mo ma-achieve? So, you choose. Diba? So, ganun siya. Ibig sabihin, hindi lang siya porque you're not losing weight, you're not getting healthier. You also check your habits. If your habits are forming well, you also have to check our mentation, yung pag-iisip mo, at saka yung kagustuhan mo sa pagkain ng mas tamang pagkain. May epekto rin. Kaya siya tinawag na lifestyle change eh. Kasi babaguhin mo talaga yung 360 ng buhay mo eh. Iiwan mo na yung mga pangit eh. At sa ating mga clinical algorithms, na nangungunang-una yan dyan, implement lifestyle change. Kaya nga. Implement lifestyle modification. Laging andun, no? Laging siya nandun. However, ang laging nabibigay sa atin when we go to the clinic, gamot. Which is okay. Okay lang. Okay naman. Pero sometimes we have to revisit our doctors and our practitioners and then ask, anong dapat kong gawin? Kasi sometimes, ito po sa katotohanan ng bagay, kami mga doktor, minsan nagmamadali, wala nang time na mag-discuss ng gano'n. So this is the cue for you to visit a nutritionist, to visit a fitness coach, para makatulong sa inyo and take an active role with your healthcare. I think yun yung kailangan natin. Kagaya sa PCOS. Sa PCOS, ang isa sa pinakaunang management, lifestyle change. Magbawas ka lang ng timbang. Yes. Piliin mo lang yung sugar na tama, yung lower glycemic index. Mako-correct naman sila. Mako-correct sila. We're actually reversing, totoo to. We are actually reversing fatty liver left and right sa clinic. So how do we do that? Lifestyle change. Doon pa rin papasok kasi yung mga pasyente na nare-refer sa akin ng mga gastroenterologist namin sa Batangas. Ganun pa rin. Lifestyle change pa rin. We lose weight. And pagka sinabi nating weight loss, we do not actually alienate or remove yung mga food groups. Actually, nandun lahat yung food groups. Kompleto pa rin. We just deal with positive and negative prescriptions. Halimbawa, eat more of this, you eat less of this. So, ganun lang ginagawa namin. At mas nakikita ng mga pasyente, pwede pa rin naman ako kumain eh. Kasi the problem is, yung mga pasyentes, akala nila ay restrictive ng gagawin kong pagkain. Natatakot sa ganun. Pero sa katotohanan, hindi dapat matakot sa ganun. Kasi magkakaroon ka pa rin na po pwede mong kainin.
Hindi ka mawalan ng kakainin sa bundok. Hindi naman tatanggalin yung mga paborito mo. Iano lang, ibabalanse lang. Babalanse lang Dadamihan natin. yung tama, babawasan yung Babawasan mga yung mali. sobra. Mga so. Kung halimbawa, dati kang parati kang fast food ang kinakain. Pwede ka pa rin kumain ng fast food, pero dadagdagan natin ng gulay, dadagdagan natin ng prutas, para sabi natin kanina, at saka mag-exercise ka. So doon sa amin, sa ginagawa namin sa klinika, tsaka sa wellness clinic ng medics, merong protocol. Yung protocol na yon, nakalagay doon ano yung nutrition, ano yung movement, even sleep and behavior. At saka Naka-document targets. talaga, no? Naka-document talaga. Tapos, after 2 weeks, come back. After 1 month, you come back. After another month, you come back. Makikita natin yung Mga fatty liver patients yung yan. mga fatty liver patients to. Galing. And even yung mga, merong isang pasyente sa akin na refer stroke eh. So, siya ang dami niyang meds. Oo. So, siguro ito, isa sa mga laging sinasabi sa atin ng mga bashers natin na sinasabi na, nakapag-reverse na ba kayo ng ganito? Di nyo na ba, na hindi na sila uminom ng gamot? Yun, natatanggal talaga namin yung mga medications. So, sa pagtatanggal ng medications, meron po doon tinatawag na de-prescription protocol. So, yung cardio na dating niyang tinitingnan o dating tumitingin sa kanya, babalik pa rin siya doon sa cardiologist, at yung cardiologist na yun, kung sa tingin niya pwede na bawasan, binabawasan niya talaga yung medications. Kasi nga, yun, katulad ng stroke patient, laging Anong problem? Anong pinaka-problem niya? Stroke talaga? Lagi siya talaga nasa-stroke. Oo. Lagi siya may TIA. Tapos halos every month or every 3 months sa hospital siya. Anong problema sa labs niya? Marami. Cholesterol, triglycerides, SGPT, SGOT, even the uric acid, diabetes, mataas din. So halos everything, magna cum laude kumbaga. So ang ginawa namin, we created a protocol for her, and then kinausap ko rin with the family. So family meeting. Tama. Yun kasi Very kinakailangan. important ang role ng family. Yes, kinakailangan supportive din yung family. And now the family also is into it. So since we got everyone into the program, naging madali para doon sa mismo pasyente. And now, we're happy na yung doktor niya, yung kanyang primary care physician who is a cardiologist, texted me, hey, good news, na ang mataas na lang dito sa labs ng pasyente is the uric acid, pero very slightly elevated, 6.3, 6.4. Galing, no? It's just 1 month of weight management. Following the protocol. Following our protocol. So yung protocol na yon, again, individualized. We take a look at the patient, and then yung gagawin namin sa kanila. Tapos yun, ang dami niya binawas na medications. Bumaba na rin yung timbang. Asthmatic din yung pasyente. Nabawasan din yung controller medications ng asthma. So everything pwede siya bumaba. Basta tama talaga yung protocol. Galing. So swak talaga siya sa ganun. Ilang buwan yan? 1 month. Galing. Ilang taon na? If I'm not mistaken, 43, 44. Galing. Pero still with medications yan? Sa ngayon, still with medications, pero bawas na din. Bawas na talagang binabawasan ng Oo, doctor. as in talaga binawasan daw talaga nung cardio niya. So binawi lang talaga sa lifestyle, Binawi lang tamang talaga. pagkain, exercise. We revisited actually the clinical algorithm. Yun nga, the treatment algorithm for all of these. There's this red box or blue box. Blue box for, if I'm not mistaken, it's blue box for hypertension and the red box for diabetes. Pero or baliktad. Pero it's either blue or red. Nakalagay doon, implement lifestyle modifications bago yung meds. So we revisited that, naka-meds na siya eh. So ibinalik ko lang doon sa lifestyle modifications, and then go way back to your doctor. Kasi nag-implement na tayo, go back to your doctor, kailangan mo po ba nito? May ikaw lifestyle med kayo. Lifestyle med. So yan talaga yung focus niyo. At saka nutrition. Pero before kasi ako mag-lifestyle med, nasa nutrition na ako. Nasa nutrition ka na. Nung nagme-med school tayo, nagka-counseling ako ng mga pasyente. May mga client ka na. May client ako nun. Kasi kailangan ko ng pera para kailangan sa med natin school. yan, yung mga lifestyle na ganyan. Lifestyle med. Kailangan natin yan. At saka, actually... Kasi ako, pansin ko tayo doctors. Oo. Kunyari, specialista na ako. Minsan nakakalimutan ko yung mga pinaka-basic na lifestyle eh. Basic. Diretsong gamot na ako eh. Ganun na nga. Actually, ako, I'm guilty of this. Na kahit ako na lifestyle doctor, bilang isang certified primary care family physician, I still see ubo, sipon, lagnat. Pero yung mga ganun, na hindi na kailangan talaga ng lifestyle modification, nabibigyan mo lang talaga sila ng gamot. Oh. Pero once they come back, saka mo lang siya nagkakaroon ng time na, uy, let's revisit. Na kaya ka pala ubo ng ubo, allergic cough pala to. So meron ka palang something sa bahay. Ikaw pala yung naninigarilyo ng ganyan. So, doon papasok yung 5 A's, ask, assess, advise, blah, blah, blah. So,
Doon papasok yung mga R's, yung mga role resistance, ganyan, ng family medicine principles. So, kaya, kailangan din talaga natin. Plus, mas i-employ din natin siguro yung allied health. Yan. Nutritionist, physical therapist, lahat. Nurses, medtechs. Kailangan din talaga sila eh. Kailangan. We really employ the allied health. Pati physical therapy, meron kami partners. Kailangan ganun. It's an ecosystem and then with service delivery Tulungan network. talaga, no? Tulungan talaga. Para sa pasyente rin. Oo. At saka yung pasyente mismo, kailangan tulungan din nila tayong tulungan sila. Yan. Malaking Anong ibig sabihin, pre? Ibig sabihin, ibigay nyo sa amin ang tama ninyong history. Sabihin nyo sa amin ang lahat ng kinakailangan naming malaman para matulungan kayo. Isa pa, Mag-follow up. Follow up. Huwag kakalimutan mag-follow up. At isa pa, tulungan nyo rin po kaming malaman kung ano yung meron sa inyo at wala sa inyo. Para na sa ganun, maging tama yung protocol na ibibigay namin sa inyo. So ganun, parang tulungan din tayo na kayo din, take an active role with your healthcare. Kasi malaki yung potential ng lifestyle change, lalo na sa mundo na panay lifestyle diseases ang meron tayo. Sakit sa puso. Noong 2022, lumabas top ischemic heart disease pa rin kahit nagka-COVID-19 na. Before, multiple years ago, ang usong sakit, di ba, mga infectious. Oo. In 1900s, nag-release ang WHO ng statistics. Ang nangungunang-una is pneumonia. Mga puro infection. Oo, tuberculosis, diarrhea, enteritis, mga ganyan. Pumapang-apat lamang ang cancer at saka heart disease. Mga life. We can check the data. But in 1998, we saw a rise na dito sa Philippines at saka sa World Health Organization. Nakita na ischemic heart disease na. Number 1. Pangalawa, cancer, diabetes, hypertension. At noong 2022, nagkaroon man ng pandemya ng COVID-19, ischemic heart disease pa rin na nangungunang-una doon sa linya. Pang-pito lang ang COVID-19. Sa munod doon is cerebrovascular disease and then neoplasms. Yun Very frustrating kasi lahat ng to pwede mapigilan eh. Preventable siya lahat. Lahat mapipigilan yan. Pero siya pa yung number 1. Meron lang tayong mga risk factors, modifiable and non-modifiable. Yung non-modifiable, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Pag lalaki ka, ganito edad mo. Oo, kung hindi mo naman mapipili kung kanino kayo papanganak. Diba? Hindi mo rin mapipili ang iyong race. So, hindi mo mapipili yun. Pero, doon tayo sa mga modifiable. Mas marami yun. Mapipili mong hindi manigarilyo. Mapipili mong hindi tumaba. Mapipili mong kumain ng pagkain mo. Ang dami nating choices ng pagkain. Di pumili tayo ng pagkain. Kasi sabi natin kanina na mindful eating. Mindful eating. Very important talaga. Very mindful. Very demure. Very cutesy. Ito pre yung fad. Ano ba ibig sabihin itong fad diets na to? Fad diets, okay. Fad diets are diets na nagbibigay ng false hopes at saka ng quick, ito yung mga crash diets eh. Mga hindi sustainable. Mga hindi sustainable. So, dyan papasok yung mga Atkins diet, South Beach diet, mga ganyan, na nagtatanggal usually sila ng food groups. Yung Atkins diet, nagpalit-palit lang yun ang pangalan. Ngayon, Atkins. Si Dr. Atkins kasi, sinabi niya, huwag kayong kumain ng carbohydrates. Diyan nagsimula yun. Now, the Atkins diet, nagpalit siya ng pangalan. Ginawa siyang low carbohydrate diet. Ginawa rin siyang ketogenic diet. LCIF. Ayan, yung mga ganyan. Pero, it is the same thing. Pare-pareho lang sila. Ganun pa rin. The ketogenic diet should not actually be labeled as fad diet. Kasi, ang ketogenic diet ay ginagamit talaga para sa mga taong may epilepsy that are refractory to medications. Kasi ako mismo ginagamit ko siya sa pasyenteng na may epilepsy na may indikasyon eh. So kasi yun naman talaga yung indikasyon niya at yun naman talaga yung napag-aralan na pangangailangan sa kanya. So marami pasyente, for example for my case na undergoing ketogenic diet kasi may epilepsy sila na natutulungan na makontrol yung epilepsy. Ngayon ko na nalaman yan may mga indication pa lang. Oo, may indikasyon yun. Ang ketogenic. Actually, lahat ng diets may indikasyon. Halimbawa, ang isang diet na yung mga naririnig mo, low salt, low fat, mga ganyan. Yan. So, may mga indikasyon yun. So, ngayon, si ketogenic diet, dapat talaga hindi siya malabel as fad diet if and only if gagamitin siya sa tama. Mga epileptic patients. For epileptic patients. Actually, even seizure patients eh. And lalo sa mga bagsak na, even sa asthmatic patients, pwede nga gamitin yan kung tutuusin natin eh. However, pagka naging restrictive na, yun yung nagiging problema. Ang problema kasi kapag hindi natin na-quantify kung saan talaga siya dapat gamitin,
tapos ginagamit na ng mga tao as quick fix. Mm. Yun yung nagiging fad diets. Mm. Yun yung sinasabi natin na fad diets. Mga crash diet. Crash diets. Hindi sila sustainable. Not sustainable. Babalik talaga siya. Oo. Sabihin na natin na sabihin na natin na sinasabi ng ibang mga coaches sa sustainable sa kanila, pero parang sa iba hindi. Kasi kung talagang sasabihin mo na sustainable yan, dapat lahat ng tao kayang gawin yan. No. Tapos isang problema, nakikita mo yung mga nagsasabi na disclaimer na this is not for medical advice. Do not use this for medical advice. Seek proper consultation. Pero nakalagay doon sa taas, nakasulat doon sa taas na na why LCIF is for everyone. 'Di ba labo? Sobrang misleading. Sobrang misleading. Nakalagay doon na ang title doon sa nakasulat doon sa taas na reasons why this diet is for everyone. Tapos may disclaimer na bigla niyang binaliktad yung sarili. Binaliktad yung sarili. 'Di ba parang ang gulo? Kasi sa katotohanan ng bagay, pwede talaga magkaroon ng individual results. At yung individual results na yun, pwedeng maging detrimental sa ibang tao. Totoo. You have to eat more vegetables and fruits, the Mediterranean way. Iwasan yung simple carbohydrates. Hindi ko sinasabi na kumain kayo ng carbohydrates ha. Isang problema sa social media na parang pagka sinabi natin na huwag kayong kumain nito, sinasabi na daw natin na kumain ka nito. Halimbawa, counterpart. The counterpart. Halimbawa, sinabi ko na, oy, huwag kayong mag-keto. Sinasabi ko daw na mag-high carbs kayo. Hindi. Hindi ganun. You control everything. Yun naman sinasabi natin eh. That's the problem kasi kakaroon na ng brain fog eh. So, with the Mediterranean diet, you eat more fruits, vegetables, whole grains, nuts, seeds, legumes. You eat lean protein. You eat healthy fats. Avocado oil, olive oil, narin pa rin yan. Yung nuts and seeds mo, may oils din yan. So, pwede pa rin kainin. Lean protein, pwede pa rin kainin. And that's the easiest way to have your diet. Pero kung gusto mo talaga ng computed, you go to a dietitian. Para mo compute namin gaano karaming fruits, vegetables yung pwede para sa inyo. And that's very simple kung tutuusin natin. Mahirap yung magiging sobrang restrictive tayo pagdating sa nutrition. Kasi sabi natin kanina, pwede kang magkaroon ng cravings. Yes. Baka mag-rebound pa. Yung rebound, problema yun. Problema rin yun. Napakalaking problema. Minsan kapag nagre-rebound, mas mataas pa yung timbang bukod sa kumpara sa initial weight nila eh. Definitely. Kasi nga, kaya nga siya tinawag na rebound. So, pwedeng yung na-lose mo na body weight, mag-increase pa lalo. More than that. Ito, pre, magsagot tayo ng mga katanungan. Ilang katanungan sa followers na. NGL ba yan? Ito maganda kasi kanina pa tayo weight loss. Ano daw yung magandang for weight gain? For weight gain. So yan, yung caloric surplus yung kailangan mo. Yan. So instead of you subtracting 500 to 1,000, you add 500 to 1,000. So dito papasok yung pagmo-modify ng pagkain. Halimbawa, kung kumakain ka sa umaga ng kanin, ulam, at itlog, halimbawa, parang gano'n, kunwari, long silog. Tapos yung C mo doon ay sinaing, gawin mo sinangag. Pwedeng tumaas yun kasi you'll add fat. No? Tapos magdagdag ka rin ng gulay at ng prutas doon. Unahin mong kainin yung carbohydrates, tapos yung protein, tapos yung gulay. Ihuli mo yung gulay. Kasi kapag inuuna mo yung gulay, mabubusog ka agad. So, yung pagka ganun yung kinain mo, pwede kang mag-gain ng weight. Tapos, halimbawa, kung maggagawa ka ng sandwich, pwede kang mag-toast ng sandwich, nalagyan mo ng konting butter, para tumaas din yung tumaas din yung iyong caloric intake doon. Saka mo siya i-sandwich doon sa iyong halimbawa chicken spread na may chicken talaga. Tapos lagyan mo pa rin ng tomatoes and lettuce. Tapos dalawang tinapay siya na toast, no? So tataas din yung calories. Doon pa rin babagsak sa number of calories. Tataasan yung number of calories. Kailangan ba nila exercise? Dapat may exercise din sila so that they are going to gain muscle. Bukod doon, magpa-test din sila. Baka instead of hypothy, hyperthy pala. Baka meron din pala silang tuberculosis, which is a catabolic disease. Kaya hindi tumataas ang timbang. So yun. Also, maaari din na kung wala silang ganang kumain, baka kinakailangan nila ng supplementation of their food intake. Parang ganon. O kaya naman, baka dyan din papasok na kulang din sila ng vitamins and minerals. Kasi hindi na u-utilize ng maayos yung iyong kinakain na glucose, carbohydrates, proteins, and fats. Kasi sa Krebs cycle, kinakailangan mo ng B vitamins, mga maliliit na nutrients. Micronutrients. Kinakailangan mo ng magnesium, kinakailangan mo ng riboflavin, kinakailangan mo ng niacin, mga ganyan.
At yun ay merong May mga tinatamaan. kanya-kanyang role. May kanya-kanyang role sa Krebs cycle, Oo. sa yung glycolytic pathway, may kanya-kanya silang role. So, lahat naman ng yan, makukuha mo talaga sa food, no? Yes, sa Basta food. Oo. colorful, Mm. green leafy, Mm. prutas. Mm. Or unless talagang Or unless nasa mga lugar ka na wala talagang nawala resources. talagang resources. Doon ka mag-supplement siguro. Doon ka magsa-supplement. Kaya yung mga maarte, may mga maarting pasyente. So, kung kasama po kayo sa mga tinatawag natin na sobrang aarte na pasyente, Anong ginagawa nila? ang ginagawa nila, nagpapatest sila ng nutrients nila. Para Meron ganun. malaman ko ano yung Para kulang. malaman kung anong Maganda kulang yun, mo. Maganda yun, pero napakamahal. Meron ba yan sa Fullerton? Wala sa Fullerton. Meron ito sa BioBalance at saka sa Metametrics. So sa BioBalance, nasa EDSA Shangri-La sila. BioBalance. Kukuha na kayo ng dugo, paprocess nila yan, in days malalaman natin gano'ng karami yung iyong vitamin A, vitamin B, at kung ano-ano pa. Ito yung tinatawag na Nutri-Eval. Tapos i-indicate na rin nila sa resulta gaano karami ang kailangan. Mahal nga lang. Nasa mga 10 to 15,000. Mahal. No. Pero may mga pasyente na ginagawa namin yun. Yun yung mga maarting mga... Yung sinasabi namin na mga big time. Big time clients talaga. Halimbawa, mga CEOs, Oo. mga ina-admit namin sa Sonia's Garden, sa Nurture Wellness Village. Doon namin sila ina-admit. Pautang naman po. Makakapahingi naman po kami pera. Mababa daw ang T4 niya. Oo. So, hypothy. Ang tanong niya, nakaka-apekto po ba yun sa timbang niya? Kasi I'm getting bigger daw. Yes, definitely. Kasi yung T4 natin, yung thyroid hormone natin na nagbibigay sa atin sana ng mas mataas na metabolismo, binababa niya. So kung mababa yung T4 mo, ibig sabihin mababa yung metabolismo mo. So since mababa yung metabolismo mo, pwede ka talaga tumaba. Kasi kumbaga sa calories in versus calories out, yung calories out mo mababa na to begin with. So kung kakain ka pa ng mas mataas sa calories out mo, kahit konti lang kainin mo, mas tataba ka talaga. Madali silang nasusunog. Baga mas madali silang magkaroon ng surplus kaysa sa deficit. Yun, kaya ang suggestion dyan, punta kasi sa nutritionist, magpapagawa ka ng caloric deficit diet pa rin, pero babantayan yan every week. Mas tutok. Tapos isa pang gagawin dyan, dapat dyan meron kang tinatawag na bioimpedance analysis. Yung bioimpedance analysis, yung halimbawa sa ultrasound? Sa Anytime. Yung ganun? O yung InBody. Meron din ng Carada scan. Meron din ng Omron. Hinahawakan lang yon para malaman kung ano ang basal metabolic rate mo. Baka ang basal metabolic rate ng pasyenteng yan ay nasa 1,200 lang. So kailangan po magbaba ng kinakain. Baka nakakain niya ay nasa mga 1,600. Lalaki ka talaga. So kasi nga, ang ginagawa ng T4 mo, siya yung nagbibigay ng metabolismo, pero mababa siya, so mababa yung metabolismo mo. So since mababa yung metabolismo mo, kung kakain ka ng more than what you metabolize, kadalasan yan, hindi naman sila ganun kalakas kumain, pero nag-weight gain pa rin yun. Yung parang problem sa mga may hypothyroid. Sa PCOS pala, pre, maganda to. Daming may mga PCOS. Anong mga advice natin dyan? Okay. Kaya ba yan ng walang gamot? Kaya ba ng walang gamot ang PCOS? Kanyari diagnose talaga siya, ultrasound kompleto, nakita ng OB. Well, kasi depende rin dun sa mga FBS, HbA1c nila. It depends on the labs. Una, tingnan natin HbA1c, kung hindi talaga mataas. Tingnan din natin ang insulin resistance kung wala talaga. Well, ang cornerstone kasi ng management ng PCOS ay weight management. So, kung titingnan natin with that thought, malaki ang posibilidad na ma-manage ang PCOS with diet alone and exercise. Hindi pala pwedeng diet alone, diet and exercise. Kasi kinakailangan pa rin natin pataasin ang basal metabolic rate ng pasyente at saka yung metabolismo niya mismo. At kasama dyan yung physical activity. Tandaan din natin na pwede din sila kasi makaranas ng tinatawag na plateau. So yung plateau effect, yung wala nang nagiging weight gain, wala na rin nagiging weight loss. So doon, ang ginagawa namin doon, pinapa-increase namin ng physical activity. Kasi kumbaga parang bumababa na yung kinakain nila. Sa pagbaba ng kinakain nila, nag-fit lang yung basal metabolic rate sa kinakain nila. Nag-equalize lang. Hindi nagbabago yung timbang. So, ang most malleable kasi of all ay yung kanyang pagtaas ng physical activity. So, yung physical activity, tataas lang natin ng onte. We take it a notch higher. And then we try to limit yung food intake. Tapos, yun nga, sa pagkain nila,
Diyan pa rin papasok ang whole grains, more of your fiber-rich foods, fruits, Low glycemic. vegetables, low glycemic index foods. No, bukod sa low glycemic index, even the glycemic load ng buong pagkain, kinakailangan tingnan din natin. So, yun yung kinukompute talaga yan kung gaano karami po pwede nilang kainin. So, to answer, pwede siya as long as yung labs are okay. Are okay. No, as long as walang ibang Na comorbidities problem. na problem, na hindi talaga yung insulin resistance ay hindi pa diabetes. Kasi, Yan. correct me if I'm wrong, may mga PCOS patients tayong hindi pa naman binibigyan ng gamot agad, Oo, di ba? oo. Maraming PCOS patients na hindi Hindi naman naka-metformin. kailangan metformin agad. Oo, hindi agad naka-metformin. Meron din mga pasyente na hindi agad naka-insulin. Meron din mga pasyente na naka-metformin na ang kulang sa kanila weight management. Oo. So pagka ganun, o di ayusin natin yung weight management nyo. Lifestyle talaga. Lifestyle management, oo. So maraming ganyan na pasyente natin na natulungan with PCOS. Yung iba nga hindi magkaanak because of PCOS. Ang ginawa namin, inayos lang namin muna yung dietary habits nila. Ito, medyo controversial din. Yung mga artificial sweeteners. Okay. Yung may mga diet cokes tayo. May mga zero-calorie drinks, calories. zero-calorie labels. Okay ba itong mga aspartame na ito? Well, kasi yung kung titingnan natin yung composition niya, okay naman sana, no? Pero gamitin niyo na lang yung artificial sweetener as artificial sweetener. Yung kasing kasamahan pa doon sa mga Coke ninyo, doon sa mga soft drinks ninyo, yung halo pa doon, yun yung nagkakaroon din ng problema. Meron pag-aaral sinasabi na ang artificial sweeteners ay maaring linked sa pagkakaroon ng cancer. Pero ang sinasabi nila doon, if the consumption is more than 14 na ganun. Na sachet? Na sachets. Per day? Per day. And then actually, no. If more than 14 na kunyari na Coke in can, na zero, in a day, saka siya link sa possibly ganun link. Ganun karami. Sino bang umiinom ng 14 na in can na soft drinks in a day? Di ba parang sobra-sobra naman? So kaya ang sinasabi natin, moderation, variety, and balance pa rin. Although, yes, pwede naman talaga na masabi natin na isa pa rin kasing problema ng artificial sweeteners na nakita sa mga pag-aaral is that it also induces cravings of sweet foods. Mas hahanapin mo daw eh. Mas hahanapin mo. So kapag marami ka talagang naiinom na merong artificial sweeteners or marami ka nagagamit ng artificial sweeteners, you're looking for sweet foods. And if you give in to that craving, doon tayo nagkakaroon ng problema. So, ang suggestion dyan is lifestyle change pa rin. Yun pa rin talaga. Gamamit ka man ng artificial sweetener, do not give in to the craving. Yun lang, para hindi ka maghanap ng cake, para hindi ka maghanap ng iba pang mga pagkain. Yun, na masyado matatamis. Tsaka, dagdag ko na lang rin, siguro yung mga artificial sweeteners na aspartame, may risk nga siya for cancer, pero higher risk pa rin yung mga smoking, yung radiation sa araw. Medyo mababa siya, hindi siya ganun mataas. Kasi ito, kumbaga, ang category nito is possibly linked to cancer. Hindi pa siya katulad ng WHO documented na ano. Katulad ng processed foods, katulad ng smoking, katulad ng asbestos. Na-establish siya as grade 1 carcinogen. May grades kasi yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, it's either 2A or 3A. Medyo mababa siya. Kasi nga possibly linked lang sila. Pero still, wag pa rin ambasuhin. Syempre naman. Kasi again, anything that is too much could be bad for the body. Sige pre, baka may gusto kang banggitin, outro. Okay. Lagi natin sinasabi, kumain ng tama para buhay ay humaba. Gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Umiwas sa stress, mga bes. Tanggalin ang bisyo, walang mabuti magagawa sa mga buhay ninyo yan. At pang-5, matulog kayo ng mahimbing at sana ngayong gabi may mga minamahal kayong kapiling. Yan. Maraming salamat, Doc Dex, sa pagpapaunlak sa aking podcast. Sana ay masundan pa natin to. Definitely. Anytime. Thank you. Good luck, editor. Good luck talaga sa editor.